si Mr. Nicolas, si Tata Nicolas Q. Suliman. Nasaan ho ba siya? Naririto, 77 years old na po yan. 22 years po naghintay bago makuha ang titulo. Tumayo nga ho pa kayo. Ganon din ho, si Tata Eliseo Toscano, nandyan din ho, nasan siya? 73 years old. Dalawampung 25 years kayo naghintay. At ganon din ho ang mga ibang naghintay na hindi na ho nakahintay, nauna na ho sa langit. Doon na binigyan ng lupa ng Diyos. Katulad, ngunit nandito naman ho ang kanilang mga tagapagmana, si Miss Lynette Prenilla, na 50 years old ho. 33 years ho kayong naghintay ng inyong lupa. Andyan ho. Ganon din po si Yasser Plo, 69 years old. 31 years na ho kayo naghintay ng inyong lupa. At yung pong lahat na katulad ninyo. Alam ko lahat kayo dito, ilang taon ninyong hinintay ang inyong titulo. Ngayon po, ang ating pang Pangulo ang magbibigay ng titulo sa inyo. Home delivery, courtesy of President Bongbong Marcos. Mr. President, kung natatandaan po ninyo, yun pong ginawa pong batas ng inyong ama, na isinulat niya mismo. Yun pong isinulat niyang batas. Yung PD 27 po, yung unang-unang agrarian reform law na nakapagbigay ng lupa sa milyong-milyong Pilipino na kanilang sinasaka ngayon. Sarili po niyang penmanship. Napaka-grateful po. Alam po ng ating mga kababayan yan. Kaya ngayon ho, marami rin kaming mga nakuhang mga liham, mga sulat. Sarili din nilang sulat, Mr. President. Nagpapasalamat po sa inyo, sa inyong kabutihang loob na pamamahagi ng lupa. At yun pong hinihintay nilang matagal na titulo. Kayo pa ho ang nagdi-deliver. Nandito po, nakalagay ho, PBBM, saludo good kami nga mga ARBs sa imo. Ayan ho, ang isa sa mga. Narito po. Scrapbook ho. Kaya, kung pwede ho sana, anyayahan ko yung isang ARB. Si Tata Eliseo. Kaya pa ho ba niyong umakyat sa hagdanan? Alalayan niyo, baka Sir, kayo na ho ang mag-abot sa ating mahal na Pangulo. Yan ang inyong pasasalamat. Ang presidente pa mismo ng Republika ng Pilipinas ang nagdadala ng titulo ninyo. Hindi na tayo makakahanap ng ganyan. Mabuhay po kayo and God bless all of you. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating DAR Secretary Conrado Estrella sa iyong pagpakilala. Please, magsiupo po tayo. Ladies and gentlemen, dagiti nga at nakatuti Lucano, ayatek nga kailiak na yung pagkabigat. Maayong aga, Coronadal. Binabati ko ang lahat ng nandito ngayon, lalo na
ang lahat ng nasa likod ng pagsulong ng agrikultura dito sa Coronadal City at sa buong South Cotabato. Natutuwa ako na makasama kayo sa okasyong ito. Ito po ang araw na matagal na nating inaantay. Hindi lang po kayo, pati kami, matagal na naming iniintay. Dahil po, ang katotohanan nito, ang programang ito, ang pagbibigay ng titulo sa ating mga agrarian reform beneficiary, ay sinimulan ng aming mga ninuno. Sinimulan ito nung panahon ng aking ama, nung siya'y Pangulo, at ang kanyang Secretary of Agrarian Reform, ang pangalan was Secretary Conrado Estrella, ang lolo ni Secretary Conrad Estrella. Kaya po, kung kayo ay nasisiyahan, kami po ay siguro katumbas na rin ang aming saya. Dahil po, nakumpleto po namin ang sinimulaan ng aming mga ninuno at ito ang pinakamahalaga sa kanilang ginagawa. Inuna po itong Agrarian Reform Program. Ito yung unang ginawa ng aking ama. Kung titignan nyo po, yung pagsulat niya, pagkabatas, lagi naka-typewriter yan nung panahon nila. Ito lang, ang agrarian reform, ang sinulat niya ng kamay niya dahil napakahalaga para sa kanya at sabi niya sa kasaysayan ng buong bansa, gusto ko, ako ang nagsimula nito. Ngayon, kami naman ang magtatapos. Kaya naman, buong puso po ako nagpapasalamat kay Secretary Estrella para sa kanyang walang kapantay na pagsisilbi sa bayan at walang sawang pag-ikot sa buong bansa upang maihatid sa ating mga magsasaka ang kanilang mga titulo at tulong pang-agraryo. Matagal na kaming magkakilala ni Secretary Estrella sapagkat ang kanyang lolo nga ay ang Agrarian Reform Secretary. Nakagisnan ko ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ng aking ama at ng kanyang lolo sa magsasakang Pilipino. Naging saksi po ako sa paghihirap at pagsubok ng mga magsasakang hindi kailanman nabiyayaan ng lupa o kaya naman ay naging alipin ng mga may-ari ng lupa na kanilang sinasaka. Naging saksi rin ako sa kawalan ng pagkakapantay-pantay ng sektor kung saan ang mga nagsisikap ay nakakapaghatid ng pagkain sa ating hapagkainan ay sila pa ang nahihirapang makakuha ng sapat na pagkain para sa kanilang sariling pamilya. Ngayon, sa tulong nitong programa ng DAR, ipapagpatuloy namin ang sinimulan ng aking ama at ang lolo ni Secretary Estrella. Ibabahagi namin sa araw na ito ang lupang matagal na ninyong pinapangarap sa pamamagitan ng mga Certificate of Land Ownership Award at electronic titles sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Mamamahagi rin kami ng mahigit 4,000 at 300 CLOA at e-title sa mga magsasaka. Hindi lang dito sa South Cotabato, kundi maging sa kalapit na Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Sa kabuuan, nakapagbigay na kami ng halos 10,700 titulo, katumbas ng higit 18,000 ektarya na lupa dito sa inyong region. Nilalayo namin makakapagbigay pa ng halos 2,000 titulo sa tinatayang 2,600 magsasaka sa inyong rehiyon ngayong taon. Ngunit, hindi ito gaya ng nagdaang panahon. Wala na po kayong taunang bayarin o amortisasyon sa lupang ito. Ang tanging aalahanin na lang po ninyo ay kung paano gawing produktibo ang inyong lupa at paano kayo magkakaroon ng mas maginhawa na buhay at para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Sa bagong Pilipinas, uunahin po natin ang kapakanan ng mga magsasaka at papalayain natin sila sa sistemang nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Sa pamamagitan ng New Agrarian Reform Emancipation Act na pinanday natin kasama ng ating mga mambabatas, binura na po natin ang ilang dekada ng pagkakautang ng ilang magsasaka na nauna na nabigyan ng lupa ng pamahalaan. Na wala na po kayo kailangan alalahanin tungkol dyan dahil ay sinabi na namin ay burado na yan. Burado na yung utang ninyo.
Isa ito sa aming mga programa upang mapabilis ang pagbabago at paglago ng ating magsasaka. Magiging susi ito sa pagbangon ng ating kababayan mula sa kahirapan. Sa ating mga benepisyaryo, naway magbukas ito ng iba't ibang pagkakataon upang mapabuti ninyo ang inyong mga sarili at matupad ang inyong mga hangarin para sa inyong pamilya at para sa ating bansa. Naway magbigay ito ng kapanatagan sa inyong kabuhayan habang itinataguyod ninyo ang seguridad sa pagkain ng buong bansa. Higit sa lahat, naway maging inspirasyon ito para sa inyong mga anak at ang kanilang mga anak na ipagpatuloy at pagyabungin pa ang propesyon ng pagsasaka. Sa kanila nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Inaanyayahan ko kayo na makipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno upang magamit ninyo ng wasto ang mga lupaing ito at makatulong sa karagdagang supply ng mura at dekalidad na pagkain para sa ating mga kababayan. Tinatawagan ko ulit ang DAR na pabilisin ang pamamahagi ng lupa at makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makapagbigay ng malawakang serbisyo sa ating mga magsasaka. Sa ating mga magsasaka, kami po sa pamahalaan ay katuwang ninyo sa pagpapataas ng inyong kita at pagpapaunlad ng inyong kabuhayan. Umasa po kayo na patuloy po ang aming ang pagkakilos upang pangalagaan ang ating mga yamang lupa at ang ating kalikasan at matiyak ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Tutugunan po natin ang mga hamon sa sektor katulad ng nangyayari ngayon ng El Nino at ang susunod na nagbabantang La Nina at iba pang mga epekto ng tinatawag na climate change, yung pagbabago po ng panahon. Hindi po namin bibiguin ang tiwalang ipinagkaloob niyo sa akin at sa pamahalaan. Hindi po namin iindayin ang pagod sa paglilibot sa lahat ng sulot ng bansa. Maihatid lamang ang serbisyo para sa inyo. Magtulungan po tayo. Magtulungan po tayo. Sama-sama natin isulong ang masaganang buhay sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay ang lahat ng magsasakang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.